Miss, 2 buwan ka ng buntis. Hindi mo pa alam? Buntis? Sa hitsura mo, hindi ka pa kasal. Ano? Ni hindi ka man lang nakinga. 20 anyos ka na, ni hindi mo pa alam kung paano rumespeto sa sarili? Ang mga batang babae ngayon, talaga namang walang hiya. Gagawin ang lahat para sa pera. Baka nga ni hindi mo alam kung sino ang ama ng bata. Kambal ang dala mo, lalaki at babae. Pag-isipan mong mabuti kung itutuloy mo ba ang pagbubuntis na to. Narinig ko, si Boss Fu mismo ang darating sa site para mag-inspeksyon ngayon. Kung mapansin ako ni Boss Fu, magpapayat ako ng 20 kilo. Ang taas ng pangarap mo. Narinig ko, wala pang babaeng nakakalapit sa loob ng 3 talampakan kay Boss Fu. Huwag mag-alala, nag-ayos na ako ng tao doon para magbantay. Hindi magli-trigger ang sakit mo. Tara na. Ang gwapo ni Boss Fu. Napatingin siya sa akin. Gusto ko siyang bigyan ng anak. Ikaw, mangangalakal lang. Gusto mo pang sumingid dito. Layas. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Boss Fu, kumusta ka? Wala ka namang allergy, di ba? Linwan, hindi mo na nga mabili kahit gulay. Saan ka kumuha ng pera pambili ng libro? Ang pera na yan. Hindi kaya galing yan sa pagtulog mo kasama matatandang... Dibiya? Anong ginagawa mo? Nagtadrama ka? Sino ang nakakaalam kung ilang lalaki nang natulog sa'yo? Tama, isa ka lang namang trabahador sa construction, tapos nagbabasa-basa ka pa ng libro. Ikaw. I'll pay 2,386. Alipay Purchase, Philippinischer Peso 4399. Ma, ikaw ba ang gumastos ng pera sa card ko? Hindi ba't kaunting pera lang naman? Binili ko ng gaming equipment ang kuya mo. Ono ba yung sigo mo? Palihim mong ginamit ang card ko, ginastos ang pera ko. Para bilhan ng gaming equipment? Anong ninakawan ng pera mo? Ang kuya mo, alagang yaman ng pamilya natin. Dapat kay Kuya Montag. Yan ang ipon ko mula sa matagal na trabaho, pang tuition sana. Huwag nang mangarap ng gising. Ang kasal mo kay Manong Zhao sa kabila, inayos ko na. Buwan na lang, maghanda ka na para magpakasal. Anong sinasabi mo? Si Manong Zhao sa kabila, halos 70 na siya. Pinapakasal mo ako sa kanya? Ano ang problema, SA70? Si Lao Zhao nag-alok ng 50,000 para Sa ganitong paraan, hindi na mahihirapan ang kuya mo sa paghahanap ng asawa. Hindi naman siya estudyante sa universidad. Bakit nagpapanggap pa? Kung hindi lang sinira ni Mom ang acceptance letter ko 2 taon na ang nakaraan, estudyante na ako ng Beijing University ngayon. Enacu, Engin. Bakit umiyak? Umalis na. Wag umiyak dito. Nakakaabala ka sa mood ng kuya. Sage, umalis na kayo. Sa paningin nila, isa lang akong kasangkapan. Kailangan kong kumita ng pera sa loob ng 1 buwan. Tapos, tuluyang alis sa bahay na to. Ang taas ng sahod nito. Gino Wong Fu. Yung nasa kabila ay nagbigay ng gamot para mapansin mo. Hindi nila alam, basta nalapitan, nahihirapan kang huminga. At nagkakapantal ang buong katawan mo. Kimana ka na. Tawagin mo ang doktor. Sige. Magandang araw. Narito ako para magtrabaho. Siya Ian. Magandang araw. Ikaw ba ang babaeng hinanap nila? Nasa tamang edad ka na ba? Nasa tamang edad na. 20 na ako. Huwag kayong mag-alala, sanay na ako dito. Sige, sabihin mo. Magkano ang kailangan mo? Di ba napag-usapan na ang 500,000? Grabe, hindi nga siya allergic sa kanya. Anong ginagawa mo? Fake it. Ay, homonabi eh. O baka naman. Nakita mo akong nalagyan ng gamot. Gusto mong magtaas ng presyo.
Hindi po, sir. Hindi po ito ang trabaho ko. Kung ganun, umalis ka na. Hindi kailangang alalahanin ang buhay o kamatayan. Pasensya na. Pasensya na. Tingnan nyo, di ba sabi ko na, wala siyang pakialam sa sarili. Buntis bago'y kasal, kambal pa. Uy, Linwon, hindi mo ba alam kung sino ang tatay ng mga anak mo? Huwag mag-alala, madam. Noong nakaraan nakita ni MR Fu ang babaeng Alagon KOSI Mr. Fu. Di ba siya yung babae dati? Tingnan nyo ulit, buntis bago'y kasal, kambal pa. Ibigay mo sa akin. Linwan, ikaw, abala ka pala araw-araw, abala para maging miss pala. Isang gabi, ilang lalaki inasikaso. Ano bang pinagsasabi mo? Busi ako, nagtatrabaho ako. Nagtatrabaho pero nagkaroon ng kambal? Linvan, vala ka talagang hiya. Campbell? Miss Lin, paanong nangyari ang mga batang ito? Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo, si Assistant Zhao alam ang totoong ugali ng babaeng to. Wala na akong mukhang may harap. May nagsabi ba na pwede kang oras ng trabaho, gawin mo ang dapat mong gawin? Miss Lin, Pakibalik ito sa kanya. Wala akong anumang kaugnayan sa kanya. Miss Lin. Pakicheck mo na. Kung may ibang lalaki ba si Lin Wan dati, dalian mo, alamin mo na agad. Halika, anak ka o, kumain ka PANG marami. Ang alat nito, libre ba ang asin? Ay naku, kasalanan ni mama. Kapag nakuha ko ang 50,000 dowry pagkatapos ipakasal ang babaeng iyon. Pwede na kitang hanapan ng mapapangasawa. Kaya bakit ka pa maaming sinasabi? Pakasalan mo na lang siya. Mahal kong anak. Pangako ni Mama, alis tayo dito. Mama, magtatangka na namang tumakas ang babaeng iyon. Shinjo, kamusta ang allergy mo? Pareho tulad ng dati. Alam kayo na, hindi mo sinasabi ang totoo. Sinabi ni Zhou Yan. Yung babaeng nakilala mo, anak, may itatanong ako. Sabihin mo sa akin, ano ang pangalan ng babae? Takasan. Mr. Fu, may problema. Yung gabing kasama mo yung babae, buntis na siya. Yung babaeng sinabi mo sa akin nung huli, buntis siya sa anak ni Chen Zhao. Nalaman mo na ba? Tungkol sa bata, bawal magsalita ng basta-basta. Jinu, paano kayo naman kayo lalakahin? Sinuri ko itong mabuti. Si MS Lin, totoo ngang nagdadalang tao sa anak ni MR Fu. Binigyan siya ng bilyon, pero parang hindi pa. Gayon, nagkaroon ng bata. Ano? Gamitin niya ang bata para mapasok sa pamilya Fu. Jinu Fu, GNG, nagbuntis ng kambal na lalaki't babae. Kambal na lalaki't babae. Ay, ang galing. Hinihintay mo? Dalhin si GNG, Lin sa pamilya Fu. Hayaan mo akong makita siya ng maayos. 50,000 bawat oras. May 1,000,000 sa card. 5 milyon? Fake it. Hindi ba sapat? Papasabi ko kay Zhao Yan na dagdagan ng 1,000,000 yuan. Ma, nagmamakaawa na ako, ayaw ko magpakasal. Gusto kong ipagpatuloy ang pag-aral. Kaya kong ipunin ang bayad sa eskwela. Nagmamakaawa ako. Huwag mo akong ipakasal. Pag-aral pinag-isipan mo, mag-aral ka, saan kukunin ang pera para sa kasal ng kuya mo? Ang dami mong inisip, napaka-selfish mo. Naku, ma, Handa na gamit niya. Dalhin natin siya kay Lao Zhao ngayon. Lakad, dalhin siya. Bitawan ako, bilisan. Ah, Buntis AKO. Ha? Ano? Anong sinabi mo? Buntis ako, hindi pwede magpakasal. Nay, totoo ngang nabuntis siya. At dalawa piya.
Ziga, sino sa mga lalaking kinalantari mo? Sabihin mo na agad at magbigay siya ng 500. Hindi yan pwede, nabuntis ng walang kasal. Dapat at least 600,000. Toma SI Kuya Mo. Pway. Napakapabigat mong bata ka. Sabihin mo, sino yung lalaki na yan? Zino talaga? Hindi ko alam. Sige, ayaw mong magsabi ha. Pupunta ako sa lugar mo na nagtatrabaho at doon magtatanong. Sino ang nagpabuntis sa batang ito? Lumabas kayo at magbayad sa akin. Halika, tingnan. Ang babaeng walang hiya, hindi alam kung sino ang nakabuntis. Ma, Kuya, maawa na, huwag nang sabihin. Habang nang akit ka sa kung sino-sinong lalaki. Hindi naisip ang kahihiyan, itaas ang ulo. Sabihin mo na, sino ang lalaki? Sino ang nagbuntis sa'yo? Lumabas siya, magbayad sa akin. Ah, hinahanap niyo ba ang ama ng anak? Zabi ka unan gabi bastos talaga siya. Siya ba? Siya ba ang nakabuntis sa'yo? Gusto ko rin matulog, pero wala akong pagkakataon. Kuya, pakiusap, patawarin mo na ako. Patawaran kita? Kung hindi mo sasabihin ngayon, bubugbugin kita hanggang mamatay. Si Fu Chenzhou iraw. Ang bata ay anak ni Fu Chenzhou. Nagpapantasya na naman ang babaeng ito. Oo nga. Isang presidente ng Fu Group. Makapangyarihang tao sa Hua City, kaya ba siyang patumbahin ng maruming babae? Kailangan nating turuan ang babae para magsabi siya ng totoo. Totoo, hindi talaga ako nagsisinungaling. Ayaw mong magsabi ng totoo, ha? Papatayin kita ngayon kasama ang bastardo sa tiyan mo. Tingnan natin kung magsasabi ka ng totoo. May pwede ba magligtas sa anak ko? Tumigil ka. Ginoong Fu, may hindi ba kayong pagkakaunawaan kay Jian? Ito ang ipinabigay sa akin ni GNG, Lin para sa inyo. Sabi niya, magkaayos na raw kayong dalawa. Nagkakamali kayo, Ginoo, hindi ko trabaho yan. Ano ang ginawa ni Lin nang pumunta siya sa Shengxi nung Nag-apply siya tagalinis, bayad 50 pesos ora. Naalaman kong pinilit ng ina at kapatid si GNG, Lin huminto, madalas siyang sinasaktan at minumura. Alita KO. Dahil sa pera, ibinenta si GNG, Lin para ipakasal sa 70 taong gulang. Naku. Ang batang ito ay nagtiis ng napakaraming hirap. Inuutusan kita, dalhin mo agad ang babaeng iyon sa bahay ng mga Fu. Ako na mismo ang mag-alaga sa kanya. sino ang anak ng bastos? Pinabayaan magsalita ng kalokohan, nilapastangan si MR Fu. Galit si Mr. Fu. Siguradong papatayin niya ito ngayon. MR Fu, nabuntis ang babae ng walang kwentang lalaki, tapos nilapastangan pa kayo at sinabing sa inyo. Huwag kang mag-alala, papatayin ko na siya ngayon. Hindi ka wayang magali ka pa. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para galawin ang taong akin? Mama. Bakit ang gaan nito? Ginong Fu. Siya ang anak ko. Kung gusto niyong dalhin siya, magbayad kayo. Gusto mo ng pera, ama ba? Oo. Kung paano nila inapi si Lin Wan, doblehin mo ang balik. Opo, Ginoong Fu. Kung pera ang gusto nyo, sige, babayaran namin ang bills nyo sa ospital. Wala kayong kawala. Ginang Ginoong Fu. Miss Lin, Natakot siya ng sobra, kaya nawala ng walang seryosong healthy rin ang baby Naya. Pero, sabi ng doktor, masyado ng payat si Miss Lin, tapos matagal ng kulang sa sustansya. Kung hindi siya alagaan ng maayos, Baka hindi niya kayanin ang magdala ng 2 bata. Ang bata pa niya, pero ang hirap na ng buhay niya. Huwag niyo akong saktan. Huwag niyo akong saktan. Huwag mong saktan ang anak ko. Mabait, gising ka na. Ako ang nanay ni Shenzhou. Huwag kang mag-alala, dito walang mananakit sa'yo o sa anak mo. Pwede mong sabihin kay tita. Ilang taon ka na ngayon? Kabubukazing 20, bata pa. Ang anak naming si Shen. 28 na ngayong taon. Ginoong Fu, salamat sa pagligtas sa akin. Mabait na bata. Kung di siya nahuli, di mo kailangang magdusa ng ganito. Salamat na lang. Kung hindi kayang protektahan. sarili ko at anak ko, ma, ang lugaw niluto mo kay Lin Wan. Malapit nang masunog. Ay naku, ang lugaw ko. Huwag mong takutnas ay shawan ha. Handa bang ipanganak ang bata? Sa mayayaman, iwan ang ina pero kukunin ang anak, di ba?
Sa tingin mo, hindi ko na ba makikita ang anak ko ulit? Linwan, itong mukha ko, bakit ayaw mong ipanganak ang bata? Linwan, bakit ayaw ipanganak ang bata? Di maganda ang sitwasyon ko, natatakot akong ipanganak ang bata at magaya sa akin, na laging inaapi. Palagay mo ba hahayaan ko ang pamilya ko maranasan ang pang-api araw-araw? Sa ganda ng sitwasyon mo, tiyak maraming babae ang gustong magkaanak sa'yo. Pero bakit ako pinili mo? Kasi, may sakit kayo. Mayroon akong bihirang kondisyon na female allergy. Kapag nalapit ako sa mga babae, bukod sa nanay ko, nahihirapan ako. Nag-apula-pulang Eh paano ka pa nakipagkita sa akin? Kasi, ikaw lang ang tanging babae sa mundo na hindi ako allergic. Ang pamilya Fu ay 17. Ako ang nag-iisang anak. Kung papayag kang ipanganak ang bata, kahit kondisyon, sabihin lang. Talaga bang kahit anong kondisyon ay pwede? Toda na, wala ka pinagkaiba sa mga babaeng nasa labas. Sige, sabihin mo. Gusto kong magpatuloy sa pag-aral. Wala na bang iba? Pagkapanganak ng bata, pwede ba akong bumisita para makita siya? Isang beses sa isang buwan. Hindi ko kayo guguluhin ng madalas. Kung talagang hindi pwede. Pwede na rin kahit isang beses sa 2 buwan. Ay naku, ikaw talaga. Ano sinabi kayo sa iyo kanina? Sabi kayo huwag kagalit. Tingnan, natakata mo sa shawan. Ayan na, shiga na. Lumabas ka, lumabas ka. Ay naku, Gusto ko makausap si Xiaowan. Hindi ma, AKO kasi. Huwag kang matakot, Xiaowan. Nasabi na ba ni Chen Zhao sa'yo yung tungkol sa kanya? Dahil sa sakit niyang allergy. Simula bata, mahirap siyang makipag-usap sa babae kapag nakakita siya ng gusto niya. Hindi niya alam kung paano ipapakita. Tito, Ito ang aming pamana sa pamilya Fu. Ngayon, ibinibigay ko na ito sa'yo. Mahalaga tira, hindi pwedeng tanggapin. bakit hindi, simula na yan. Isipin mo na lang na parang bahay mo to. Walang sinuman ang pwedeng manakit sa'yo. Ang bahay ko. Kung gusto ni Xiaowan mag-aral, bilisan mo na. Ayusin mo agad para sa kanya. Huwag mo siyang paiyakin. Ew. Dahil papasok na siya sa eskwela, samahan si Xiaowan bumili ng gamit pagkatapos magpahinga. Saka, Napansin ko screen ng cellphone niya. Sira na talaga. Ayusin mo na lahat ng yan ng maaga. Huwag mong hayaang maapi siya sa eskwelahan. Si Xiaowan, napakabuting bata niya. Dapat mo siyang alagaan ng maayos. Huwag parang trabaho lang, na laging seryoso ang mukha mo. Hey, basag na ang screen ng Palitan mo na ng bago. Huwag na, huwag na. Magagamit ko pa kasi itong akin. May gumagamit pa ba ng ganitong lumang modelo? Hindi mo naman kailangan ng ganito karami. Yang sobra. Itatapon na lang pang katuwaan. Tara na. Oy! Saan ka papunta? shawan. Ito ang damit na hinanda ng tita para sa'yo. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Tira, mukhang masyado itong mamahalin. Hindi bagay sa akin. Kung magustuhan ka, subukan. Sa pamilya Fu, hindi problema ang bumili ng damit para sa'yo. Ang Xiaowan natin ay tunay na magandang dalaga. Kapag nagbihis ka, mas maganda ka pa sa mga artista sa pelikula. Mamaya, hahanap pa ako ng ilang alahas para sa'yo, ha? Ang mga babae, dapat talagang mag-ayos ng mabuti. Tita, ang bait mo talaga sa akin. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Ang bait mo talaga sa akin. Kailangan ko talagang tumulong sa'yo kahit papaano. Anong ginagawa mo? Ang ganda ng relasyon ninyong dalawa. Tira, bakit ka nandito, shawan? Dala mo ang anak ng pamilyang Fu. Hayaan na ang mga katulong ang gumawa ng ganitong gawain. wala yan.
Sa bahay noon, araw-araw ko itong ginagawa. Sanay na ako. Mabait na bata. Walang araw-araw gumagawa ng trabaho. Kung di iniintindi, mag-alala para sa'yo. Simula ngayon, nasa pamilya na. Gawin mo lang ang mga bagay na gusto mong gawin. Chinzhou. Dalhin mo si Xiaowan para magpalit ng damit, baka magkasakit pa siya. Anong ginagawa? Ilagay mo ako sa baba. Baka ka mapalayan. Ganito pala ang pakiramdam na may pamilya. Oy, Lin Van, Zama Montag talaga. Yabang mo. Ang lakas ng loob mong maghanap ng manakit. Nasa ospital ang kuya mo. Sabihin kay Boss Fu na magpadala ng isa 0 milyong piso pa sa gastos. Hindi sapat ang isa 0 milyon. Kailangan dagdagan ng Rolls Royce. Hindi ko ito tatantanan, Linwan. 1 milyon. Rolls Royce. Tayo kabiye? Wala nga akong kahit anong kognayan kay MR Fu. Pumunta lang siya noon para mag-check ng trabaho at tumulong sa akin. Sige na. Alam ko, isa kang pabigat na walang gustong kumuha. Mag-isip kung paano magpadala ng 500,000 kung hindi. Isusumbong kita sa Sa sarili mong kapatid. Wala akong ganyang kalaking pera. MR Fu, anong ginagawa niyo rito? Dito ang bahay ko. Bakit hindi pwedeng pumunta? Bakit hindi mo sinabi na estudyante ka ng Kyoto University? Kasi, hindi naman talaga ako opisyal na kasali kahit natanggap ko ang admission letter. Bago pa magumpisa ang class, pinunit na ito ng nanay ko. Principal Wong, yung tungkol sa pagpasok na sinabi ko dati, kumusta na ang pag-asik? Si Ginoong Fu, si Linwan ay estudyante ng Jingda at valedictorian sa entrance exam. Pero ewan ko kung bakit hindi siya nag-aaral. Yung student record niya, ako mismo ang nagmaintain niyan. Ang principal ng Jingda, iningatan ang record ng valedictorian bawat ba. Congrats sa'yo. Bukas makakapig-enroll ka na sa Jingda. Talaga ba, Ginoong Fu? Ibig sabihin, bukas makakabalik na ako sa pag-aral? Ew. Salamat sa'yo, Ginoong Fu. Sige, ayusin ko na muna ang gamit pang eskwela ko. Walang anuman. Tita, alis papuntang eskwela. Xiaowan, huwag magmadali. Tignan mo. Ito ang mga alahas na hinanda ni tita, kwintas, hikaw at iba pa. Tingnan kung gusto mo. At itong 2 bodyguard. Pinahanap ni tita para protektahan ka. Para hindi ka mapagtripan sa eskwela. Dito pa. Pinakuluan para sa'yo, sopas na pampalak. Kapag buntis ka, kailangan kumain ng masustansya. Huwag na po, tita, hindi kaya kong alagaan ang sarili ko. Ay tong nene. Iba na huwag nang dalhin. Kunin mo na lang ito. Ako ang bahala maghanda. Huwag kayong mag-alala, tita, mag-aral akong mabuti. Ginoong Fu, sa totoo, hindi niyo kailangang ihatid ako, kaya ko mag-commute papunta sa eskwela. Sinong may sabi ihahatid kita sa eskwela? EKOY. Maghahatid ng anak sa eskwela. At simula ngayon, tawagin mo akong lumubog na bangka. Sich, lumubog na bangka. Alis na ako sa paaralan. Palm. Gabby. Hoy, ano mo yung lunchbox mo? Pasensya na. Nakalimutan ko kanina. Sino yon? Dumating sa magarang kotse. Mukhang sugar babi ng matandang lalaki. Hindi ba ito sa linggabi na tumigil sa high school? Bakit hindi ka na nagtratrabaho bilang janitor? Anong minamadalya mo? DBA ng high school ka, wala kang gang pair par pancake? Paano nagkaroon ng pera mag-aral sa Tokyo University? Huwag mong sabihin. May sugar daddy ka? Kalikohan. Wala akong... Ate, narinig ko kayo high school classmates. Nakita ko pa na bumaba ka sa luxury car. Nasa didi ako nun. Tignan mo, hindi na naman. Pero bakit ang narinig ko? Pati tiyan mo pinalaki ng ibang lalaki. Tama ba kayo? Halika, tingnan nyo ito. Itong si Linwan, hindi lang kinukupkop na matandang lalaki. Pati tiyan niya, pinalaki na rin. Money, tigilan mo na. Anong problema mo? Bitawan mo ako. Ginagamit ka ng iba, karapat dapat ka ba sa Beijing University? Nabuntis habang nag-aaral, walang hiyak. Una. Baka pati alam kung sino ang ama. Wala kang alam. Jinu Fu. Baliktad ang hawak niyong dokument at mukhang wala ring laman ito, di ba? Sabi mo, kapag may babaeng pumikit sa harap mo, anong ibig sabihin nun?
Gino Fu, kung miss nyo si Ginang Lin, puntahan nyo siya sa Beijing University at sunduin. Mali ako, mali ako. Ayusin na ang sasakyan. Opo. Bigyan siya ng leksyon. Wala namang mag-alaga sa kanya. Kahit saktan natin siya, hindi rin nila tayo papansinin. Wala ring nakakaalam. Ipakita sa babaeng yan. Kung ano ang tunay na tapon. Tigilan nayo. Ang babae ni MR Fu, nagkakalakas loob saktan? Kanine. Sino pang humapo kay Lin Wan? Sino humapo kay Lin Wan? Fu. Siya ang nagsabing dapat namin saktan si Lin Wan. Sinabi niya si Linwan ay kabit ng matandang lalaki. Tara, pagtripan natin siya. Si Zhao Maniyong. Siya ang nagtulak sa aming pagtripan siya. Si Zhao Manny. Ms. Lin Magkakles nung high school. Mayabang siya, anak ng chairman ng Zhao Group. Lagi inaaway si MS Lin nung high. At minsan, iniwan pa si MS Lin nakakulong sa isang buong gabi. Nakapanakit ba siya ng tao? Ano? Kapag natutunan lumaban, hindi ka nila aabusuhin. Kung hindi, lalo silang lalala. Alam MOBA. Naiintindihan kayo. Linwan, traitor ka. Mabuti. Iwan mo, yan kay Zhou Yuan yan. Huwag mo nang dumihan ang Tara na. Naghihintay sina mama at papa sa bahay. Pagkatapos ng gabing ito, sisiguraduhin kung wala ng Zhao, wala na isa. Opo, Ginoong Fu. Mises. Ginoong Lin, luma ang sugat pero may bago pa. Pontis, huwag kahirapan ang sarili. Ang pamahid, ilagay sa sugat 2 beses araw-araw para maiwasan ang pekla. Naiintindihan kayo? Halika, Shawan. Ate, lagyan kita ng gamot. Hindi na, 8. Kaya ko na ito. Ang sugat mo nasa likod. Ang hirap lagyan mag-isa. Si Chen Zhao na ang bahala sa nanakit sayo. Mabait na bata. Hayaan mo si Ate ang maglagay. Salamat po, 8. Fake it pa, 8? Masyado po bang nakakainis? Hayaan mo na ako na lang. NAK ang labo mo naman. Alagaan kita, anak. Walang problema, tita. Hindi na masakit ngayon. Xiaowan, si Chen Zhao sinabi na sa akin yung sitwasyon ng pamilya nyo. Kung hindi mo mamasamain, ituring mo na si Tito Fu at ako bilang mga magulang mo. Mula ngayon, Hindi na namin hahayaan. Apyaping kainji kahit sino. Salamat sa inyo. Tita Jiang. Ang laki ng mansyon na to. Magkano kaya halaga nito? Si Lin Wan, napakawalang utang na loob. Ang ganda ng bahay, pero ayaw magbigay ng pera sa pamilya. Si Lin Wan, napakawalang utang na loob. Ang ganda ng bahay. Ayaw magbigay ng pera sa pamilya. Kailangan niyang ibigay mga milyon namin, kundi hindi siya makakalabas dito. Tara. Utos ni MR Fu, bawal ang kamag-anak ni MS Lin sa Fu Mansion. Ako, hayaan mo kaming pumasok. Kailangan kong makita si Lin Wan, yang walang hiya. Ako ang nanay niya. Kayo ba ang pamilya ni Linwan? Sino ka? Kahit hindi makapunta sa eskwela, kailangan ko pa ring mag-aral na mabuti. Malapit na ang finals. Hindi pwedeng bumagsak. Miss Lin, nangyari. Nanay at kapatid mo na sa labas, inaway madam. Mukhang nasaktan si madam. Dali, tingnan mo na. Ano? Tita Jiang. Taya Jiang. Ang gamot na to, talagang epektibo. Yung babaeng yon, hanggang ngayon hindi pagising. Ma. Kuya. Nathan Taya Jiang, anong ginawa sa kanya? Pinapakain kita, Napakatagal na. pero akala kao, traidor ka rin. Dalian mo, tawagan mo si Fu Chenzhao. Sabihin mo magdala siya ng 1 milyong piso. Managinip kayo. 2 araw sa mayaman, taas lipad na kayo ha. Hindi nyo sinusunod ang sinasabi naming dalawa ng At bakit ko naman kayo susundin? Pinalo niyo ko, minura, hindi pinapag-aral. Para sa pera, ipinilit niyo akong pakasalan ang 70 anyos. Ginawa ba akong parte ng pamilya? Linwan, ilang araw na akong walang tulog dahil sa'yo. Kung may konsensya ka pa, ipapadala mo na agad kay Fu Chenzhao ang 1 milyon, 2 kotse at 1 bahay. Kung hindi, lagot ka. Sa panaginip mo, Lin Van. Gusto mo bang patayin ako at ang kuya mo?
Dinala niyo ako dito. Kinidnap niyo ako, tinakot niyo ako, tapos ngayon, sasabihin mo na ako ang gustong pumatay sa inyo? Gusto mo akong patayin? Balang mudo ka. Alam mo ba ang ibig sabihin ng mabuting anak? Ako ang nanay mo. Lahat ng ginawa ko sa'yo, natural yan. Karapat-dapat yan. Similabarak ha pa. Lahat ng masarap kainin, lahat ng masayang laro, kay Linyaozu na pupunta. Ako? Araw-araw, puro trabaho at gawaing bahay ang ginagawa ko. Maski yung oras ko para mag-aral, puro pambubugbog at pagagalit ang inaabot ko. Anak mo rin ako. Bakit mo kailangang gawin to sa akin? Ikaf, dapat ba kitang ikumpara sa mahal kong anak na lalaki? Ang anak na babae, gastos lang. Kung hindi sa paghahanap ng asawa ng anak ko, Say totalang. hindi ko dapat iniluwal ang isang ingrata tulad mo. Kaya pala, ni minsan, hindi mo talaga itinuring akong anak mo. Linwan. Nasa ganitong sitwasyon na, sinusubukan mo pa ring magmukhang kawawa. Zhao Manny, Baki ka nandito? ikaw ang tumawag sa akin. Keo pa. Nakikipagsabwatan sa iba para dukutin ako. Makhang. Hindi ka ganun katanga. Naizanasay Tita Jiang? Anong ginawa niyo kay Tita Jiang? Linwan. Dapat ba kitang tawaging hangal o sobrang inosente? Hindi niyo naman talaga nakita si Tita Jiang. Ginawa niyo lang to para ilayo ako sa pamilya Fu. Zhao Manny, simula noong high school. Lagi akong tinitira. Inapi mo, AKO. Wala naman akong ginawang masama sa'yo. Bakit ginagawa sa akin? Wala kang haya. Come di mo na loco, as I, Mr. Fu. Paano mag-utos si Fu na pabagsakin ang pamilya Zhao? Pinalayas na ako ng mga magulang ko. Sa puntong ito, Anong mukha ang mayroon ka para sabihin ang ganyang salita? ikaw ang nagdala ng tao para apakan ako. Huwag mong isipin na porke pumanig si Fu sa'yo. Magiging prinsesa ka ng bigla. Linwan, Huwag mong kalimutan kung sino ka talaga. Zhao Manny, tumigil ka na sa pagiging makulit. Kung magpapatuloy ka pa, balang araw ay Linwan. Ang nangyaring gayon. Hindi ba lahat ito dahil sa'yo? Mahilig kang mambitsani ng mga lalaki. Si Ginoong Fu nahulog na sa'yo. Sige na. Kapag napagsawaan ka na, Tigastuan ka pabiyanay Fuchin Show? Itong si Miss Lin, hilig talagang mangakit ng lalaki. Ikaw, mananatili ka na lang dito. Turuan mo siya ng maayos kung paano gawin ang tama. Ay oo na Paula. Nasa tiyan ni Miss Lin. Pero buntis pa siya ng anak ng iba. Tandaan mo, magingat ka ng husto. Ayo, hindi pa ako nakatrinang buntis. anong gagawin mo? Huwag kang lumapit. MS Lin, pasasarapin kita. Ma. Tulungan mo, AKO. Ma. Kung sakaling may masamang mangyari sa batang ito, paano kung hindi magbigay ng pera si Fu Chenzhao? Nga, paano kung hindi niya tayo bayaran? Huwag mag-alala. Mamaya, hawakan niyo ang cellphone at i-record lahat ng mangyayari. Pagdating ng oras, gamitin natin ang video para takutin si Fu Chenzhao sa mga tulad ng pamilyang Fu. Pinakamahalaga sa kanya ang reputasyon noon. Huwag na sabihing 10 milyon, kahit 1 bilyon pa, kayang-kayang ilabas ni Fu Chenzhao. Isang bilyon, Ange Galing, pupunong kao ng gayon. Ganito nayo, AKO trachahan. Taupabi AKO? Linwan, ikaw ha, bakit di ka na lang naging tagalinis habang buhay? Kung may sisisihin. Sisihin mo ang sarili mong gustong pumasok sa Peking University. Huwag kang lalapit. Huwag kang lumapit. Tumajil ka. Tumayo ka. Telepono. Huvak na. Pasensya na. Nale AKO. Maganga ka. Mukhang naging mabait ako sa pamilya nyo. Zhao, sabihin mo sa iba, sa inyong pamilya. Palayasin sa bansa. Bukod ba rito, huwag hayaang maging komportable. Ang dalagang Zhao na ito sa loob. Ma, tulangan mo ako. Ma. Bitawan mo ako. Ay naku. Mr. Fu, Hindi pwedeng makulong ang anak ko. kapag nakulong siya, tapos na talaga ang buhay niya. Ay naku. Tulungan mo ang kapatid mo at magmakaawa ka. Kami ang pamilya mo. Sisirain mo ba ang buhay ng kapatid mo? Sino nagsabi pamilya tayo? Ang nagdulot ng kapahamakan kay Linyaozu, hindi ako, ikaw iyon, at siya mismo.
Kung nagkasala kayo, dapat kayong pagbayaran sa ilalim ng batas. Young KMO, Huwag kang mag-alala. Allergy lang yan. Sinabi ko na sa'yo, Daisy. Fu Chenshao, mukhang bumaba na yung mga pantal mo. Siguro dahil hawak mo ako matagal. Ako lang ang hindi ka allergy. May anak na tayo, nahihiya ka pa rin. Huwag ka nang tumingin. 1-1. Handa ka bang ipanganak ang anak natin? Handa ka bang kalaging makita ako? Handa ka bang magpakasal sa akin? Ayon sa investigasyon, si Zhao Mani, estudyante ng paaralan, ay sinadyang dukutin si Lin Wan at sangkot sa paulit-ulit na Nagdulot ng masamang epekto. Ngayon, ipinapataw ang parusang habang-buhay na pagpapatalsik. 1-1. 1-1. Ayos lang yan. Lagi kitang sasamahan. Sana'y pagpalain ng langit si Wanwan na maging maayos ang lahat, ligtas ang mag-ina. Noong ako'y nanganak kay Chen Zhao noon, parang dumaan din ako sa pintuan ng kamatayan. Ngayon si Wanwan, kambal pa ang isisilang, mas mahirap ito. Chinzhou. Si Wanwan ay nagtiis ng lahat para sa pamilya Fu, kaya siya nahirapan. Kaya dapat mong alagaan siya ng mabuti sa hinaharap. Kung hindi, ako ang unang hindi magpapatawad sa'yo. Nais na sa 1-1, balita sa kanya. Nasa panganganak ang ina. Congratulations, unang anak ay babae. Ay, mabuti ang babae. Nakabili na ako ng maraming damit para sa maliit na bata. Late. Basta ligtas ka. Okay lang kung lalaki o babae. Congratulations, lalaki ang batang ito. Ngayon, perfect na, dragon at phoenix na. Mukha itong bata, parang kabataan ni Chen Zhao, sobrang magkamukha. Peggy Kabiye, Honoring Peggy, ikaw at si Mama alagan niyo na ako, na parang prinsip, walang ginagawa. Oh, nasa na si Mama? si Mama, minsan sinasabi niyang bibili ng yacht o Asland. Tapos gusto niyang bilhin lahat. Malamang ngayon nag-order na siya. Ito pala. Galing to sa school. Binigay nila para sa'yo. Wow. Ikaw ang top sa Q-Day. Ang galing mo. Pui BA Kitong Tanunjan, Lynn Scholar? Anong tanong? Anong kasal ang gusto mo? Western o Chinese style? Basta kasama kita. Kahit anong style pwede.